Hello mga ka-travel, this is Paul of Global Pinoy Travel and Tours and welcome back to my channel. So in this video po, tuturuan ko kayo kung paano po tayo makaka-download, makaka-sign up and also makakapag-verify ng ating bagong-bagong Global Pinoy Travel and Tours na application. Okay, so tama po yung narinig nyo. Readily available na po sa App Store tsaka sa Play Store yung ating mobile app for Global Pinoy Travel and Tours. Pero take note guys, hindi pa po ito fully operational as of now. No? As of ngayon na ginagawa ko po yung video na to, today is March 7. So hindi pa po siya fully operational pero as per advice ng ating President, si Sir Manny, pwedeng-pwede na natin siyang i-download and magpa-verify na ho tayo in advance. Okay? Para once na okay na yung lahat, dire-diretso na po pwede na ho natin siyang gamitin. So good news yan no para sa ating mga travel agent partners no, yung mga nag-franchise po kay Unified, kay Global Pinoy Travel and Tours kasi nga later on once fully operational na siya, ayun na no, yun na po yung gagamitin natin. And napakarami na ho, yun po yung updated no, idadagdag na ho doon lahat yung ating mga services. Pero guys, sa mga viewers natin, this is only applicable no to those sa mga nakapag-franchise na. Okay, so kung hindi pa po tayo franchisee ni Global Pinoy, ibig sabihin hindi nyo pa po magagawa ito no kasi kailangan po ng ating registration code or affiliate code. Kaya para matuto po tayo and para malaman nyo din no kung paano ho tayo magpapa-sign up and magpa-verify dito sa ating Global Pinoy Travel and Tours app. Ito guys, so umpisahan na ho natin. Pero sa mga viewers natin, no, if you are not yet a subscriber dito sa channel po natin, please do like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga Global Pinoy videos po natin. With that, let's start po. So, let's start na guys no, dito sa ating Global Pinoy Travel and Tours tutorial. So, make sure na download nyo na yung ating application no, sa Android or sa iOS, sa Play Store or sa App Store. So, ito po, ino-open ko na yung app. No, ine-next nyo lang yan, no, yung nasa screen natin. Okay, then, syempre, pag lumabas na yung homepage, no, i-click natin yung sign up. No? So, ikaw na yung bahala dyan sa mga notifications, no, kung i-allow or don't allow mo. So, click natin yung sign up sa baba. Ayan, no, don't have an account, click sign up. Then, enter po natin yung ating affiliate code. No? Yung affiliate code, syempre yan yung registration code mo sa ating Unified account. So, hindi ka po makaka-sign up dito pag, syempre, hindi ka pa member, hindi ka pa franchisee po ni Global Pinoy or ni Unified. Ayan, so once successful na, enter mo na din yung username and password, okay, nung iyong account. Okay, so kunwari, di ba nag-o-open na tayo ng Unified account, may username ka doon, may password ka, yan din po yung gagamitin mo dito. Ayan, so enter ko yung username and password. Na yan, double check, pwede mong pindutin yung mata sa gilid, no, para ma-check mo kung tama. And ito, you can register using your number or your email. So this time, yung ginamit ko po is yung aking email. Syempre, make sure guys na ito din yung nakalink talaga sa yung Unified account. Yan din po yung gagamitin natin dito. So, ayan, in-enter ko yung email ko and may magsisend po nung code, no, or OTP sa ating email. So, click po natin yung send code. Ayan, email, OTP, authentication. So, pupunta ka po nito. Pupunta tayo dun sa email natin and i-open natin kung ano ba yung na-receive natin dun. Ayan, tingnan muna natin. Okay. So, check your email, refresh lang po. Ayan, lumabas na siya sa pinakataas. So, GPTT. Ayan, so 7189. So, yan po yung ilalagay natin. So, kung ano guys kung huwag niyong gayahin itong sa screen, kung ano yung lalabas sa inyo, sa email nyo, yun po yung ilalagay nyo din dyan, syempre, no? Ayan. And also, next step nito, fill up nyo po yung mga necessary details. So, syempre, alam nyo na to, no? Yung basic details nyo, pangalan, reg code, ayan, yung mobile number nyo. Syempre, mas maganda kung ano yung nakalink no, doon sa account nyo sa Unified. Yan din po yung ilalagay natin. Okay, ayan, nationality, Philippines yung option. Double check muna, syempre, bago tayo mag-continue. And ayan, click natin yung continue. So, dito, gagawa ka nung another password. Ayan, so enter your password. Or syempre, baka ito kasi, hindi ko lang sure guys, no? Baka ito yung password na ibig niyang sabihin, yung password mismo ng account mo. Kasi ito, yung ginagamit ko dito, yung nilalagay ko, yung password ko din, no? Dun sa Unified account natin sa application. So, ito din yung nilalagay ko. So, check nyo na lang, no? Try nyo. So, para mas safe, siguro gayahin nyo lang muna. Kasi for sure, pwede din yan naman yan palitan, no? Later on.
And ngayon, no, magkikreate tayo ng MPIN. So, 4-digit PIN po ito. Okay, para mas madali yung pag-login nyo later on. Okay, so pag nakapili ka na, verify, ulitin mo lang. Ayan, so 4-digit po yun. So ngayon, nakapasok na tayo dito sa ating Global Pinoy app. Kaya pag i-click natin yung profile guys, no, sa pinakababa, no, sa may lower right, ayan, no, so zero available balance. So hindi pa to fully verified, no, kasi kaka-sign up pa lang natin. So once you sign up, ito nakapasok na tayo sa app. Ayan, iniisa-isa ko po yung options dito sa baba. Ayan, so KYC required talaga. Kaya kung makikita mo, dyan sa may profile po natin mamaya, no, not fully verified po yung lumabas. Ayun, so kailangan po nating i-fill up yan. Okay, yung mga birthday, ayun, yung mga present address. So kung ano po yung nakikita nyo, dyan sa screen, lalo na sa profile natin, i-fill up nyo po yung mga necessary na details. And madali na lang din po yan kasi nga, usually naman yan, mga basic details lang natin. Katulad ito ngayon, no, birthday. Ayan, so syempre kung ano yung birthday mo, lalagay mo dyan. So ito guys, yung details na ilalagay mo, syempre as account owner. Okay, baka maglagay ka ng ibang details dyan, di ba? Sa asawa mo, sa anak mo. So dapat yung sa'yo, no, bilang ikaw yung owner ng account. Okay? So, syempre, kung ano yung birthday mo, di ba? Complete name mo, address. Ayan, katulad nito, address ngayon yung hinahanap. Ayan, so ito account information po ito. Okay? Then ngayon kung makikita nyo, merong KYC verification sa gitna. Ayun, so dito po tayo sa KYC verification. So kailangan natin dito guys ng ID. So kung makikita nyo, yan po yung mga options. Okay? So type of ID, pwede kang mamili dyan kung ano, depende syempre kung ano yung available mo at ano yung gagamitin mo. Pag-verify po dito sa ginagawa nating KYC. Okay, katulad yan, passport, license, SSS, no, senior, ano pa ba, may UMID, no, may PhilHealth, PRC, ano pa ba, TIN, ayan, pwede din naman daw. So, diplomat ID, voters ID, no, OFW ID, yung ginamit ko po dito, national ID. Okay, so, ayan, kasi yun yung malapit sa akin, no. Ayan, national ID, syempre, enter mo yung ID number. Okay, so makikita mo yan, di ba, kung ano yung ID yung ginamit mo. No, so, syempre guys, kung ano yung ID no, na pinili mo dito sa type of ID, tsaka yung nilagay mong ID number, yan din po yung i-upload natin na ID. Okay, so wala kang gagamiting iba. So, dapat pareho po yan. Yung nilagay mong type of ID, no, ID number, yan din po syempre yung i-upload natin. Di ba, yung may picture. So, i-click mo po after mo ma-fill up yon, i-click mo yung take ID photo. Okay, so dalawa po yan, no? Front photo tsaka back photo. Ayun, pero syempre siguro hindi ko lang alam, no, sa ibang type of ID kasi katulad no, like passport, wala naman yatang back photo yung passport, no? So ito kasi national ID meron. So ito, I think take ID, no? Pick from camera ata yung pinili ko, no? Kasi magpipicture ako ng ID. Ayan, hawak-hawak ko. So, picturean nyo lang po. Make sure guys, no, na visible, nababasa yung pagkuha natin ng ID. At pwede yung ulit-ulitin to, no? You must review yourself para at least hindi na kayo mahirapan paulit-ulit na pag-upload or paggawa nitong KYC. Dapat bago mo i-click yung check sa baba, dapat tingnan mo muna, no? Clear ba yung ID ko? Nababasa ba yung mga details doon? Okay, hindi ba siya blurred? Ayan, so katulad yan, yung sa akin clear, no? Para sa akin, syempre. And ayun, back ID naman, take back ID, ang likod ng ID ko. And syempre, pipicturean din natin yan, no? Okay, so make sure, no, bago i-click yung check sa baba, kung clear and visible po, hindi blurred. Okay, napaka-importante po niyan. Kasi pag blurred or hindi clear or putol yung ID na in-upload natin, so hindi din po ma-approve. Okay, uulit ka lang din ulit. So to save time, syempre, mas maganda na tama, 'di ba, yung ina-upload natin dito. So ngayon, once na okay na, kunwari na-review mo na yung ID, tama na lahat yung mga in-upload natin. So punta tayo sa baba, no? Upload your selfie with ID. So dito, magse-selfie tayo. Okay, sa mga hindi sanay mag-selfie, no? Actually dito po ako natagalan talaga. Kasi yung selfie with ID po dito, ayun, selfie, magse-selfie ka na hawak mo yung ID mo. And syempre ito nga, no, merong instruction guys, make sure nababasa niyo yan, no? Take your selfie video with your uploaded ID. So same ID yung gagamitin natin. And also, ayan, hawak-hawak mo yung ID and dapat nababasa din to guys. Kaya ako natagalan dito kasi nga,
alam mo yun, nahihirapan ako na mag-adjust dito sa camera, sa pagkuha, no? Kasi pag inano natin, I think may 5 seconds na timer, pero pwede mo namang ulit-ulitin to. Okay, wag ka mag-alala kasi ako nakailang ulit ako dito eh. So ayan, make sure mo, ayan, yung mga kuha ko na yan, blurred yung ID, hindi nababasa. Kaya inuulit-ulit ko, no? Ayan, kuha ako ulit. Pag click mo nung camera button na yan, I think may 5 seconds lang yan. Ayun, medyo madilim. Ayaw ko niyan, no? Next, ulit-ulit tayo. Hindi ko alam, no? I think nakasampung takes yata ako dito. Pero ito guys, take your time, no? Para at least pag nagpa-verify tayo ng itong ating GPTT na app, is alam mong automatic mabe-verify agad, no? Kesa naman minadali natin, ayun, blurred din yon, inulit ko yan. So, kesa naman na minadali natin, tapos yun din pala mare-reject, uulitin mo lang din ulit. So, mas maganda na ito, no, na slowly but surely, at least isahang pag-send lang. So be patient lang guys, no, makukuha nyo din yan. So ako nga, di ba, ilang ulit ko tong ginawa, ayan, makikita mo dyan, ayun, so I think last ko na yata to. Ito, mas nilapit ko na yung ID ko, ayan, may sa taas, may sa baba, mas nilapit ko na sa screen, sa likod ng mukha ko. Basta importante guys, huwag nyong takpan yung mukha nyo, ng ID. So, dapat nakikita pa din yung mukha nyo, nakikita po yung details ng ID. So, once na, ayan, parang feeling ko okay na yan sa akin, nag-click ko na yung continue sa baba. And make sure dyan, guys, sa selfie with ID, wala po kayong accessories, no? Walang glasses, walang face mask, walang bandana, walang sombrero, walang salamin. Okay? Walang nakatakip sa mukha natin. Importante po yan. So, katulad po nung ginawa ko. Okay? Ayan, so hindi ko sure no bakit bumalik ako dyan. So I think okay na yan national ID. Ayun pala, inulit ko. No, inulit ko yung pag-enter nung national ID kasi parang nag-prompt yata. So ito guys, no, parang katulad niyang sa akin na pag hindi ka makakontinue, tapos may notification sa taas na lalabas no kung ano ba yung kulang niya. Ito katulad nito, inulit ko lang. Tinype ko lang ulit, then click continue. Ayan, I think naka-proceed na yata ako dito. Ayan, so naka-proceed na tayo. So next naman ito, mga basic, ano lang to guys, basic information, no, like, yung mga complete address, ayan, hindi ko nga inakyat, no, dito ako nag-umpisa sa gitna, meron pa pala sa taas, kaya sabi ko, ba't parang kulang, ayan, so, in-enter natin yung mga house number, postal code, okay, meron pa pala sa taas niyan guys, ayun, yung mga province, city, ayun, may mga source of income pa, so, syempre, piliin natin, no, kung ano yung mas malapit sa ginagawa mo. Okay, naka-pre-filled na yung aking personal information. Ayan, so ulitin natin, no? Basta kung ano yung nire-require, ayun lang din. Okay, so kailangan lang lahat ng details na hinahanap is na fill in natin. Katulad niyan. Ayan, may birthday ulit na hinanap. So, enter ko ulit yung birthday ko. And ganun din, no? And dito, may options kasi dito, guys, no? Na syempre yung present address mo and yung permanent address. Okay? So, syempre kung magkaiba, iba din yung inaano mo. So, dito katulad nito, yung source of income, nilagay ko self-employed. Pero, naghanap siya ng business name. Okay, so nilagay ko lang dito, Global Pinoy, no? Kasi syempre, ito yung full-time nating ginagawa, di ba? Bilang self-employed. So, kaya ayan, registration date, nilagay ko na lang dyan, I think, no? Kung kailan ako nag-start. Actually, bumalik ako sa source of income, no? Sabi ko, yan lang ba yung choice talaga dun? So, kaya, yun lang din, inulit ko lang, no? So, yung registration date na nilagay ko dyan, kung kailan ako nag-start talaga no, sa Global Pinoy, which is 2016 kay Unified pa yun dati. Ayan, nature of business, Global Pinoy Travel and Tours din yung nilagay ko. Years in operation, ako 8 years ko nang ginagawa. Pero syempre, kung ano sa'yo guys, ako may business kang existing, lagay mo. I think kung employed yung ilalagay mo doon. Syempre, ilalagay mo din yung mga employer's name mo, parang ganon. So, fill up lang natin, fill in lang natin kung ano yung hinahanap. So, ito, current address. No, so since ngayon nasa Iloilo po ako, yan yung nilagay ko. And ito actually nagka-problema ko dito no kasi ini-check ko, kinlik ko yung parang may tick box no na my permanent address is same as my present address. Kaya nung pag-continue ko, lumabas naman to, review your information. No, tama naman lahat pero hindi ko siya ma-continue. No, hindi ako maka-proceed na dahil nga doon sa issue. Ayan, tingnan niyo na lang guys, ito dina-double check ko to eh. No. Hindi ako makaproceed dahil nga parang nagpa-prompt siya na yung about sa current address tsaka sa permanent address yan, no? Permanent province field is required. Pero kumpleto naman. Yun yung pinagtataka ko dito. Kaya actually umulit talaga ako dito, no? Simula umpisa. Kasi instead na pinindot ko yung back sa baba,
alam mo yung pinindot ko yung back mismo nung nung aking phone. Ayan. So, pag uulit kayo guys, click nyo yung, or babalik kayo sa previous page, i-click nyo merong back sa baba. Yun lang. So, ito, umulit ako, nag-fill up ako ulit. Pero this time, yung ginawa ko, hindi ko na yata ini-click, no? Hindi ko na kinlik yung tick box nung yung present address ko, same with permanent address. Yung ginawa ko, finilapan ko na lang sila lahat, no? Parehong details lang yung finil up ko. Ayan, nationality ulit, Filipino. Okay, source of income, self-employed. Then, ayun, global Pinoy na yung nilagay ko dito. So, since yan yung ginagawa natin full-time. And, syempre, ito guys, take note, no? Kung employed ka, employed talaga yung lagay mo. No? Siguro hahanapin lang naman syempre yung employer's name, yung kailan ka nag-start, yung mga ganon. Ayan, siguro hindi naman siya ganon ka malaking basis dito sa pag-KYC natin. Pero dapat kung ano yung totoo, anong talagang ginagawa mo ngayon, yun talaga yung ilalagay mo din. So ito ginawa ko dito, ayan na. I-fill up ko na pa isa-isa, no, yung current address and the permanent address. Hindi ko na siya kinlik, no, na pareho silang dalawa. Kasi I think yun yung problema, no? And okay lang yan kasi syempre yung platform natin na to, yung application natin na to, kaka-start pa lang naman, no? Kaka-app pa lang sa Play Store tsaka sa App Store. Kaya be patient tayo guys kasi ginagawa naman andyan yung IT company natin, yung IT ng company, si Press Money. So ini-improve lagi to. So ako, naiintindihan ko kasi nga syempre, ano tayo dapat proactive tayo with the company, 'di ba? So buti nga, 'di ba, yung ating business ina-update, no, mas pinapaganda lagi yung ating company, lalo na ho ito ngayon, 'di ba, yung Global Pinoy app natin na ilalagay din dito pati yung mga hotels, yung mga tours. Ayan, ganyan lumabas ulit to. Pero this time kinlik ko yung back. Ayan sa baba. And I think manual ko na sulat yung permanent address kaya siya nag-okay. Okay? So, try nyo to guys, no? Take time to learn. Pwede nyo ulit-ulitin or i-slow. Hindi ko alam kung medyo mabilis ako sa umpisa, no? Pasensya na. Kasi parang na-excite din ako, no? Ni-record ko lang. Habang ginagawa ko, hindi ako nag-voice over, no? Kumbaga, ito late na video ko na yung screen ko, na napa-approve ko yung verification. Kaya parang pahabol na yung voice over natin. Okay? Pero hopefully, if you have questions, huwag kayong mahiya na mag-comment, no, sa comment section natin. Try ko pong sagutin kung makakaya kasi bago din sa atin to eh. Sa akin din po bago ito, yung ating ito, yung GPTT app, no, kaya tulungan na lang tayo. And if you have suggestions guys, no, habang ginagawa mo to para makita ng ibang mga viewers, yung mga partners natin, you can comment din dito sa may comment section. Para at least if you have suggestions, mas okay yung ginawa mo. So ganun siya. No, ito I think na-submit ko na yung aking verification, no? Pero nakalagay talaga dyan, not fully verified pa sa taas. Okay, bakit? Kasi i-review pa yan, no? I-approve pa yan ng CSR natin. Kaya dino-double check ko lang kompleto ba yung in-upload ko. So basically yun lang guys, no? ID, no, yung selfie with ID and the basic details sa huli, yung mga full name, birthday, yung ginagawa mo, no, employed ka man or ganyan. Tiningnan ko nga kung pwedeng lagyan ng profile picture dyan sa taas. Okay, parang hindi pa yata pwede. Pero malay natin soon, di ba? So explore nyo guys itong bagong application natin. Bigay kayo ng feedback sa comment section and hopefully, no, makatulong. And ginawa ko po ito guys, no, take note. Ginawa ko po itong pag-verify ng aking KYC March 6 ng gabi. Okay? So, syempre, hindi pa siya fully verified kasi sabi ko, after ko mag-send ng KYC, titingnan ko siya kinabukasan kung approve na ba siya or hindi. Okay, may kadugtong po itong video natin, cut po kasi ito. Pero ito, yung nakikita nyo ngayon, ginawa ko po ito, March 6 ng gabi, no, sinubmit ko, nag-sign up ako, sinubmit ko yung KYC. Okay, then, antayin natin, no, if fully verified na ba tayo. Okay, so, nandyan yan, explore nyo lang guys, huwag kayong matakot, huwag kayong magmadali, no, dito kasi for sure may mga trainings tayo na updated. So for this video, ito lang muna, no, yung KYC natin. So at least magawa nyo na. Pag okay na to, ready na po tayo, no, na ito na yung gagamitin nating platform. Okay, may kadugtong pa ito guys, antayin nyo yung next. Ayan, so nakatulog na tayo guys, no. So today, March 7 na ito, no, kagabi natin ginawa yung KYC. Nag-login tayo ulit sa ating Global Pinoy account. Tingnan natin kung fully verified na ba siya. Ayan. No? So kung nakikita nyo, pag sign in ko kanina, automatic MPIN na
yung ginamit ko. And dito, pagpunta ko sa profile, fully verified na po yung nakalagay, no, dito sa aking account. So, napakabilis lang, no? Natulog lang ako, kagabi ko ginawa, and kinaumagahan, automatic po, fully verified na itong aking Global Pinoy Travel and Tours application na ito. Okay, ayan. So, nakapangalan mismo sa atin. Kaya, guys, no, try nyo na. Pa-verify na kayo, sign up kayo, pa-verify in advance. Then, mag-update din ako, no, on our next coming videos kung, syempre, how to use this system. Ayan, inopen ko na nga yung ticketing dito, no. Ayan, nakikita na, pwede na mag-search yata. Pero siguro next videos na lang natin. Ayan, may hotel din. No, pwede na tayo mag-search ng hotel directly dito sa ating Global Pinoy Travel and Tours na app. So, try nyo na, no? Comment ka sa baba. Napakabilis lang, no? Isang ano lang, no? Isang tulog lang. Pwede ka nang ma-fully verified agad. And hopefully soon, malapit na, pwede na natin itong gamitin. With that, guys, no? God bless sa ating lahat. And kung napatapos mo hanggang dulo yung video na to, please comment din GPTT. Comment down GPTT sa ating comment section. God bless po sa ating lahat.